sa lahat na nakikinig ng online teaching. Ang ating topic sa araw po na ito, sister, ay mahal ng Diyos ang mga may hirap. Mahal po tayo ng Diyos tayong mahirap. Sabi dito sa Santiago chapter 2 verse 5. Mga kapatid, kung minamahal, makinig kayo mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pamamagitan ng pananampalataya at pagiging kasama sa kaharian. Ipinangako niya sa atin mga pag-ibig sa Kanya, mga umiibig sa Kanya. Kapag tayo po yung umiibig sa Panginoon at meron po tayong mabuting puso sa ating Panginoon, tayo yung mga kilala ng Diyos. Alam niya yung buhay natin, alam niya yung relasyon natin sa Diyos na hindi ito binabaliwala ng Panginoon, bagkus binibigyan niya ng pag-asa mga tao nagmamahal sa Kanya. Kahit yung mga mahirap po, mas minamahal po ng Diyos ang mahirap kaysa ang mayayaman. Meron niyang mayaman, pero wala naman pagkakilala sa Diyos. Wala naman pag-ibig sa Diyos. Marami man siyang pera. Sabi nga ng Panginoon sa salita niya, makamtan ko man ang mundo na ito, kung makanta mo man ang lahat ng karangyaan, kayamanan sa mundo na ito, pero kung wala naman tayong relasyon sa Diyos, useless po ang lahat ng mga bagay. Kung wala po tayo, mayaman ka man sa mundo na ito, kung wala kang mga relasyon sa Diyos, baliwala din yung kayamanan mo kung wala kang relasyon sa Diyos. Kaya napakalaga po yung relasyon natin sa Diyos. At yung mundo na ito is lahat mawawala. Permanente lang yung mga bagay dito sa mundo na ito. Pansamantala lang ang mga bagay, kayamanan. Pero yung nais ng Panginoon na magkaroon tayo sa Kanya ng relasyon. Hindi ba halaga yung mga material na bagay kung meron kang relasyon sa Diyos? Amen po ba? Kaya napakalaga po na meron tayong relasyon sa Diyos. Yung kayamanan, hindi mo madadala sa langit. Sabi po ng Panginoon sa Genesis, hubad tayong sinilang, hubad din tayong maharap sa Panginoon. Wala po tayong madadala. Wala po tayong madadalang kayamanan sa mundo na ito. Ang nais ng Panginoon na tayo manumbalik sa Panginoon at magbalik loob sa Diyos. Kasi mas minamahal niya ang mga mahirap. Yung iba pong mayayaman, nakanta nila yung kayamanan nila. Pero yung relasyon nila sa Diyos, hindi nila alam yung kayamanan ng panandalian ng pala. Yung kayamanan ng panlangit, dapat hanapin nila. Ang ating pananampalataya, pagiging yung kaharian ng Panginoon at pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, iiwan ng ating Panginoon. Kapag ang Diyos ay lumapit ka sa Kanya, nanampalataya ka sa Kanya, patatawarin po tayo ng ating Panginoon. Ganun po kadakila ang Diyos sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon dahil ang Diyos ay tapat po na nagmamahal sa atin. Number 1 po, gusto mong mabuhay. Kapag gusto mong mabuhay sa Panginoon, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Lumapit ka sa Diyos at ibigay mo yung buhay mo sa Diyos, ilaan mo. Di ba po mahirap po sumunod sa Diyos, pero kung ito'y will ng Lord na sumunod ka sa Kanya, kasi hindi naman na-allowed ng Panginoon yun. Sa bawat sa pagsunod mo sa Kanya, hindi ka mapapahamak. Hindi ka pababayaan ng Diyos. The more kang sumusunod, the more kang lumalapit sa Kanya, yung blessing dumarating. Nandyan na kagad, di mo akalain. Yung pagsunod mo sa Panginoon, pinagpapala ka na ng Panginoon. Kaya napakalaga po yung pagsunod natin sa Panginoon. Basahin niyo po yung Kawikaan chapter 19 verse 17 po. Kawikaan chapter 19
19, verse 17 po, Sister Beth po, basahin niyo po. Ano po siya? Ano yan? Palitaan. Verse, ano po, 449 page po. Kaya napakalaga po yung ating relasyon sa Diyos, paglapit sa Kanya, napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Ano yan? Kawikaan chapter 19 verse 449 yung verse, ano po niyan. Chapter 19 verse 17 po. 17 po. Parang ano yun? Parang nagpapautang. Sige po, basahin niyo po. Parang nagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Amen. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang nagbabayad. Amen. Kapag ka ang taong nangungutang sa iyo, pautangin mo kung may pera ka. Pero kung wala ka namang pera, is makakata mo lang sa prayer. Sister, wala akong magbibigay pero pangunalaan kita. Kapag si Yahweh, for example po, di ba si Jesus Christ binigay ng Ama para tayong tubusin sa ating mga kasalanan. Binayad niya, iniregalo niya ang kaisa-isang anak para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya, imbes na tayo'y makasalanan, pero inaako ng Diyos, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kapag, di ba sabi po ng Panginoon, kapag nagpapautang ka, huwag mo patutubuin. Pag pinatubo mo, kasi pagpapatubo po ng utang is, yung mahirap na, lalo mo pang pinahirap. Kasi mas minamahal ng Diyos ang mga mahirap. Kaya yung minsan po kapag binigay mo sa Diyos lahat, Lord, bahala ka na, ikaw ang aking provider. Lord, tulungan mo ako. Ganon din si Jesus Christ nung napako sa krus. Sabi niya nung yung huli niya na dito, yung malalagutan na siya ng hininga na bago siyang mamatay. Aking Ama, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Sa ating buhay, hindi natin alam yung mga ginagawa natin kung tama ba o hindi sa harap ng Diyos. Kaya napako si Jesus Christ kasi hindi natin alam na wala tayong relasyon sa Diyos. Di ba po ang mga Hudyo, walang pagkakilala sa Diyos, di nila tinatanggap si Jesus Christ. Yung panahon sa Bible, hindi nila tinatanggap hanggang sa kasalukuyan, hanggang ngayon. Mababahagian na ng salita ng Diyos, pero hindi nila hinahanap ang Diyos. Lalo pa sila nagpapakasama. Yung po nakikita natin sa mundo ngayon. Yung panahon ni Noe, gumawa siya ng arka, inutusan siya ng Panginoon. Kasi po ang lahat ng tao ay makasalanan. Sila lang yung matuwid. Pero ang ginawa ng Panginoon, niligtas sila, gumawa sila ng arka. Inutusan siya ng Diyos. Ganon po, habuti ang Panginoon. Na ang Diyos, kapag ililigtas ka niya. Hindi niya hayaan na mapahama ka. Hindi niya hayaan na nalulugog mo ka sa kalungkutan, sa sakit karamdaman. Ako naranasan ko po yan, pero iniyak ko sa Panginoon. Lord, di ba sabi mo magaling na ako? Pero napakadakila ng Panginoon. Hindi niya po tayo pababayaan. Amen po ba? Buti at tapat ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo tumatawag sa Panginoon, lahat ng mga sacrifice ni Jesus Christ sa cross ay tinubos na tayo. Binayaran niya na. Binayaran niya na sa cross ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Sabi niya rin sa Lucas chapter 6 verse 20 hanggang 21 po. Babasa po, sister. Lucas chapter 6 verse 20 to 21.
Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos. Hindi niya tayo papahamak ng Diyos kapag tayo lumalapit sa Kanya. Chapter 6. Apo, chapter 6. Itang tuwaan natin. Page ano po? 80. 20 to 21. Nakasin niyo po. Di ko kita yung ano. Dito sa ano? Pagdating doon is yan. 20. Chapter 6 verse 20 to 21 po. Ito. Ito po sa ano, sa page 78 po. 78. Tumingin si Jesus Apo. sa mga alagad at sinabi, isang araw ang pamamahinga sa ibang Parang iba po, sister. apa. 20 po. Tumingin si Jesus sa mga alagad. Sinabi, pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyong kaharian ng Diyos. Dinugtong ko kasi ito. Tuwa, pinagpapala po tayong mga dukha. Tayong mga mahihirap. Kahit ano kinakain mo dyan. Kahit ano yung blessing na binigay ng Diyos. Pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Mas minamahal ng Diyos ang mga dukha. Kasi, nung time, di ba po si Pedro, si Juan, sa mga disciple niya na nangingisda, tinawag niya yung mangingisda para sumunod sa kanya. Sabi ng Panginoon na tinatanong sila ng Panginoon, mangingisda lang po kami, Lord. Sabi ng Panginoon na kahit mangingisda kayo, pero darating ang time, sumunod kayo sa akin, iba na huhulihin nyo, kundi yung mga naliligaw na kaluluwa, para maabot sila. Sila yung ginamit ng Panginoon, yung mga mahirap, mga dukha. Kaya kung sitwasyon mo is hindi ka mayaman, pero sa Panginoon mayaman ka. Mahirap ka man sa mundo nito, pero sa Panginoon sobrang yaman mo. Kasi may pagkakilala ka sa Diyos. May buhay ka na walang hanggan. Papatungan tayo ng Panginoon ng crown. Pagpapala sa takda ng panahon, kung ano yung mabuti na ginawa mo sa Panginoon, meron po siyang pagpapala. Yung bahay mo doon, daraanan, ginto. Bahay mo doon, ginto. Dito, kinakalawang ang bahay, nasisira, nabubulok. Pero sa Panginoon, kapag tayo sumunod sa Panginoon, daraanan mo is ginto. Ganun po tayo. Mahirap man tayo, pero sa mata ng Panginoon, mayaman tayo. Hindi yan po alam ng mga mayayaman. Amen po ba? Sabi niya sa 21 po, sister. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpapala kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y nagsisitawa. Amen. Di ba nga Panginoon, nagugutom. Nagpala kayo man nagugutom. Pero ano tayo ng Panginoon is bibigyan niya tayo ng pagpapala, kalakasan, blessing. Lord, wala ko ngayon. I-pray mo lang sa Panginoon. Ang Panginoon nandyan. Magutom ka man, pero darating ang time, may kakatok sa pinto mo. Sister,
Bigyan kitang ulam. O, di mo nakalain. Meron na palang blessing, sister. Magpapadala ako mama ng pera. Di mo akalain. Araw na ito, manalangin ka lang, magtiwala ka sa Panginoon. Lord, ngayon, wala na laman yung aking bigasan. Tulungan mo ako, di mo pala alam. Yung blessing, binibigay na ng Diyos. Pagpapala, rumaragasa. Kaya yung pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan, hindi niya tayo gugutumin. Po, naranasan ko po yan na walang-wala na kami. Pero kapag pinagkatiwala mo sa Panginoon, bibigyan ka niya ng blessing agad-agad. Kahit hindi mo pa hinihingi, binibigay na ng Lord. Kaya sinabi niya, pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Amen. Di ba pag tayo may kalungkutan, pero magaang sa pakiramdam mo kapag ang Diyos nasa iyo, nandiyan ang Panginoon sa iyo, dumanas ka man ng kalungkutan, kapag nanalangin ka sa Panginoon, parang magaang sa pakiramdam. Dumating ka man na ang pamilya mo is nawala, hindi ka na nalulungkot. Ako po nung naranasan ko po nung pandemic is namatay yung father ko, pandemic. Na hinanda kami ng Lord na ipag-pray kami ng tito namin pastor. Pinag-pray po kami. Maging handa kayo. Malapit na mamatay yung father nyo. Kaya yung time nung namatay na yung father namin, hindi na kami nalungkot. Kasi magaang sa pakiramdam namin na tinanggap namin. Amen po ba? Kaya yung bawat kalungkutan natin, papalitan niya ng Panginoon ng kagalakan. Kaya ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay na lungkot mo. Kasi bibigyan ka niya ng kagalakan. Tayong mga nagugutom, bibigyan niya tayo ng pagpapala. Amen po ba? Number 2, kayamanan na pansamantala. Mateo 19 verse 23 to 24 po. Sa bungad po yan. Mateo 19 verse 23 to 24 po. Pailang cellphone. Hindi na ako kami dito ha. Alam mo ba yun? 19 page 26 po. Dad, may magic akong ano game dito. Magic game. 19 to 20. Pabasa po, sister. Wala na dito magic. Verse 23 to 24. Pero may hindi tayo. 80, page 80 po. 26 pala, 26 pala to. 26. Sister ka na magbasa. Matthew chapter Verse 20, 23 to 24. sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan nyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. 24, sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Amen. Ang sinasabi dyan ng Panginoon, mas na talagang minamahal niya ang mga mahirap, ang mga dukha. Meron nga mayaman, hindi naman niya kilala ng Diyos. Mataas siya sa sarili niya. Sikat siya sa sarili niya. Sabi nga ng Panginoon, ang nagmamataas ay ibababa. Ang nagpapakumbaba, ang siyang itataas. Kaya, mas minamahal niyang mahirap. Kasi ang mahirap, nananalangin niya talaga. Grabe yung anointing. Meron ding mayaman na nananalangin. Hindi po lahat pantay yung pagkakilala sa Panginoon. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Dumaan ka man sa mga pagsubok. Sabi ng butas ng karayom. Pagsubok, kapag pagsubok na dinadaanan mo, malagpasan mo yan, yung pagsubok na yan. Meron kaginhawaan, kapayapaan.
Dahil naniniwala ka ang Diyos ay gumagawa ng kamangha-manghang bagay, pagpapala sa ating buhay. Kasi minamahal tayo ng Diyos. Kaya huwag mo sabihin sa sarili mo, Lord, ba't ang hirap to? Mamaya, yumaman ka nga. 1 million tapos nawala din yung kayamanan mo. Tumama ka sa loto. Nawala na yung pera mo. Isang week lang, 1 week lang. Tumama ka tapos nawala na, ubos na. Kung saan ka na nagpupunta. Wala na pagkakilala sa Lord eh. Nag-happy-happy, nag-inuman na. Kusan sana nag-around the world sa ibang bansa. Yun po mahirap na walang pagkakilala sa Lord. Kapag mahirap ka, lagi ka na nanalangin, Lord, tulungan mo ako, Lord. Ako sa buhay ko, mas gusto ko yung simpleng buhay lang. Hindi ko hinahangad. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ayos na sa akin yung nakakain ako ng 3 beses sa isang araw. Amen po ba? At nakakagising tayo, wala tayong sakit. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Hindi mo kasi pagka marami ka ng pera eh, nakakalimutan natin ng Panginoon eh. Hindi na natin nauna yung Panginoon eh. Lord, magdidisco ako, magpunta ako sa lugar, gano'n. Tapos pupunta ako ng Boracay, kung saan lugar, ibang bansa, magtuturist ka. Pero kapag nasa Diyos ka, hindi mo na hinahanap yung mga material na bagay. Basta Lord, malakas ako, malakas ang aking mga anak, walang sakit, nakakakain kami. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin, hindi mahalaga ang mga material na bagay. Kasi hubad tayong sinilang, hubad din tayong haharap sa Panginoon. Wala tayong mabibitbit sa mundo na ito. Ang nais ng Panginoon sa atin na tayo manumbalik sa Kanya, magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kahit anumang bagay na hindi mo na tawag ito, hinihiling mo ng mga material na bagay. Okay na sa akin, Lord. May tahanan akong natutulugan. Hindi naman tinitigan ng Diyos kung ano yung bahay mo eh. Tinitignan ng Lord kung ano kaganda ng bahay mo eh. Hindi naman tinitignan ng Lord kung ano yung bahay mo eh. Mas tinitignan ng Lord yung puso na sa loob ng bahay. Alam po ba? Kaya napakabuti at tapat na Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Kaya ang nais ng Diyos sa atin, mas lumapit po tayo sa Kanya. Mas unahin natin yung relasyon sa Diyos. Gaano ka man ka-busy, pero unahin pa rin ang ating Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.